Okay, intro muna tayo. Tunig, no? Yun, bali po, welcome sa ating presentation. I'm Glenn Mosquera again, your speaker for today. Ito po ang ating technical web tool orientation ng Global Pinoy Travel and Tours. Then, ang sabi nga dito ay keep training, keep learning until you get it right, until you earn it right. Okay? Then, ito nga po, no, technical web tool orientation o yung 2. Ngayon pala po nakaka-attend ng ganitong training, kaya po tinawag na 2 yan. Yan po, technical web tool orientation. Kasi po yung ating first na presentation ay yung 1 po, no, yung opportunity for new entrepreneurs. Alam ko naging familiar kayo dito. Kailangan nyo pong fill up the registration form. Online man yan or offline. Then, ang napaka-importante po, meron kang 2 valid government ID. Yan, at saka Xerox copy. Okay. Then, submit together with your payment and to the cashier or email or online. Kasi meron tayong may mga karamihan po sa mga natin, dealer natin nasa ibang bansa or sa malayong lugar, no? Malayo sa opisina, pwede po tayo mag-transact through online. Kasi po ang registration din natin through online. Pati po yung money transfer natin online. Okay, pwede rin po 'yan. Pero we suggest na pumunta po tayo sa mismo office natin. Kung malapit ka lang po sa Quezon Avenue, Quezon City, no? Dito sa Maynila, mas maganda po makapunta ka sa opisina para ma-tour ka namin doon. Okay? Tapos data encoding na registered your account. Yan, kailangan mo i-register yung account mo para magkaroon ka ng sarili mong system. Okay? Then ito po yung sample ng ating application form, no, sa Global Pinoy. Then pero sa online, meron kasi kaming ginagawa na yung Google form po, no, kung marunong po kayo noon. Ito po yung tinatawag na disclaimer. Yung may disclaimer po. Ito, disclaimer. Yan, ito po, nakasulat po yan dyan. Ano yung nakalagay dyan? The company conduct or provide scheduled trainings, orientation, and system demos for a new dealer. Highly recommend that new dealer shall see to it that he or she had attended this training first before offering the service to anyone. Yun po, no? Kailangan po talaga mag-training muna before tayo mag-transact sa ibang tao. Or pwedeng pag-training mo, pwede mong i-testing yan sa sarili mo muna. Okay? Yan. Failure to do shall not render the company liable for any misissue and mispresentation of the Global Pinoy or Unified Products and Services na yan, to use a personal or a home base only. Yan. Importante po ito na mapirmahan nyo yung disclaimer para po masabi namin na talaga naka-training po kayo at aware po kayo dyan. Okay? Importante po yan. Ngayon, syempre po sa registered your eCash account, para ma-registered mo yan, kailangan mag-provide ka ng tinatawag na username. Okay? 8 to 16 characters po yan. Ganyan po yung sample natin. Karamihan sa atin dito may multiple accounts o maraming accounts kaya nilalagyan ko po yan ng 01. For example, ang account mo is 3, lagyan mo kung gusto mong maging parehas lang yung username niya, lagyan mo na lang 01, 02, 03. O depende po sa iyo noon. O kaya naman gusto mo, iba-iba po yung username mo. Ang username po, hindi na po nabubura yan, ha? Ay, hindi na po yan napapalitan. Lifetime na po yan. Okay? Then yung login password po, kailangan po combination of small capital letters, special characters, and numbers po. Yun nga, 68 to 16 din po yan. Po, no? Example po yung travel 2024, yan, yung meron siyang asterisk. Okay, ganyan daw po dapat yung strong password po kasi yan. Ang transaction password po natin is numbers po, transaction pin po ang tawag doon. Okay, 6 hanggang 6 po yan. Kaya kailangan meron kang personal PIN number, no? Nakasave po yan dapat sa'yo. Pag magre-registered ka online, sabihin mo kay sponsor mo o kay ikaw mismo na kailangan po i-screenshot ninyo, napaka-importante po yan. Or isulat niyo sa notebook yan. Kasi napaka-importante po yan na yan po yung magiging reference mo kung sakaling makalimutan mo yung username, yung password mo po. Okay? Kasi magkamali ka ng 5 beses dyan, account mo. Ngayon, kailangan mo mag-forget password po para ma-reopen yon at mag-reply yon sa email mo para bigyan ka ng default password.
Okay? Then, ito po. For new franchisee, for new dealers, have a notebook where your details was written. Okay? Yan nga po sinabi ko sa inyo kanina, i-save mo po yan. Bakit? Napaka-importante po yan. Kasi po yung reg code po natin o yung registration code number natin, ayan po yung pinaka-identity natin sa company o sa system natin na ikaw yung may-ari. Unique number po yan na ikaw lang meron ganyan na number. Kaya kung magagamit mo siya, kailangan kabisado mo yan para pag nag-pondo ka or bumili ka ng mga products, itatanong po yan sa cashier, no? Para kumbaga para doon mapunta yung points mo. Okay po ba 'yon? At yung syempre, load mo po, no? Ng e-cash. Yan po importante diyan. Then have an active email address which you still know the password. Importante po ito dahil karamihan po sa transactions natin, halos lahat po ng transactions natin, even sa paglalagin mo, nagkamali ka dyan. Kailangan po active yung email address mo. Okay, dyan po yan, pati po yung mga CSR natin, pag ikaw po meron kang concern, yan dyan din po pupunta. Kaya kailangan gumawa ka ng sarili mong email address kung ayaw mong magamit yung personal email ad mo. Gumawa ka ng email address na pang-business mo po. Okay, para pure from business lang po yun. At huwag mong kakalimutan. Ganun din, isulat mo rin sa notebook po yan. And don't lose your registration details. Okay? Ang maganda po dyan, ipamiliarize po natin maigi yung system. Kaya po, ang required namin na umattend dito ay yung meron pong system para na sa ganun, masabayan niya po kami. Okay? Parang simpleng ganito lang po yan. For example, gumagamit ka ng Android, no? Android phone o smartphone. Siyempre po, iba po yung katangian niyan. Tapos biglang niregaluhan ka o nakabili ka ng iPhone. O magkaiba po yun. Ngayon, syempre, anong gagawin mo? Ipapamiliarize mo po yung iPhone na sabihin mo. Kasi sa Android lang ako sanay. Tama po ba? Ngayon, ganun din po yung system natin. Ipamiliarize mo po yan. Napaka-importante po yan. Kailangan, kalikutin mo po yan. Tama? Kasi nga po, para mga device na binili natin yan, di ba? May mga manual. Pero ang totoo niyan, hindi natin binabasa yon. Ganon din po yung sa ating system. Actually, meron din po ditong manual. Ayun po yung mamaya i-explain ko yung FAQ, no? Okay? Then, ito po yung portal natin where you can access your eCash account. Pwede po sa tablet, pwede po sa laptop, pwede po sa desktop, at pwede po sa cellphone. Bali po sa website po natin, siyempre po magkaiba po yung niyan, mas malawak po yung makikita nyo, mas marami po siyang features na wala po sa mobile application natin. Okay, ito po yung sample na yan po yung itsura sa mobile natin. Pwede po kayo mag-download ng Google Play Stores or sa iOS. Pero mas fully function po yung ating Android, no? Yung ating iOS ay hindi pa masyado. Medyo yung mahabol po yun sa pag-upgrade po natin. Okay, kaya mas kayo sa Android, okay? Then, ito po yung sample ng website natin. Pag sinearch po ninyo yung Global Pinoy Traveling Tours, ang papasok po sa inyo, ito. Hindi po kayo makapag-login dito. Pero wag po yung mag-alala kasi ginagawa na po yung website natin para pwede kayo mag-login na rin po dito, no? Pero for the meantime, dito muna tayo sa Unified na website. Mamaya iano ko sa inyo yung address ng Unified. Then, ito po, no, yung ating makikita mo po dyan sa website ng Global Pinoy. Makikita mo po dyan yung mga services natin, mga airlines, yung kumaga itutour ka lang yan. At dyan po, pwede ka rin pwede mo rin makontak yung mga CSR yung mga natin, reservation agent, no? Makokontak mo rin po dyan. Ngayon, ito po yung magla-login ka na sa web tool natin sa ating system. Makikita mo po dyan, kailangan mo pong i-search yung secure.unified.ph para makapag-login ka. Okay, napaka-importante po yan. Kasi karamihan po yung iba walang secure, baka mamaya may mga virus po yun or madaling ma-hack yung system mo. Ayan. Ito pong HTTPS, napaka-importante po yan. Ito pong tinatawag na Hypertext Transfer Protocol Security. Ayan. Tandaan niyo po ba yung sinabi ko? Okay, HTTPS. Yan. Ito po yung secure, no? Secure.unified.ph po. Yan po kayo yan po yung ating website sa pagla-login niyo. Then i-enter niyo po yung inyong username and password. Okay? Para po makapag-login ka diyan. Ngayon, para mapag-login ka diyan, kailangan mo munang i-activate yung account mo sa device na ginamit mo. Okay? Every time nagagamit ka ng ibang device,
lagi din po siyang magtatanong sa inyo ng activation. Ngayon, saan mo makikita yan? Siyempre po, pupunta yan sa email ad mo. Ito yung lalabas kasi yan, magpapop up po yan eh. Ito po yung notification, magpapop up po yan. Ngayon, pupunta ka sa email ad mo, tapos i-click mo po yung activate. Pag matagal mo pong hindi na-click yan, inabot siya ng kinabukasan, magiging unsuccessful na po yan. Pero pag, halimbawa, in real time, no, maklik mo siya kagad, magiging successful po yung paglalagin mo doon sa device mo. Okay? Then, ito po yung lalabas dyan. Makakapasok ka na sa inyong system. Yan po yung ating dashboard. Then, ito po yung dapat mong tandaan. 3 parts of technical. Okay? How to troubleshoot, how to navigate, and how to fund. Okay po ba yun? Ayan yung natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon. Then, how to troubleshoot muna tayo. Sa troubleshoot ngayon, ito po yung website kanina ng Global Pinoy at saka yung sa Unified, meron po nakalagay dyan na email address. Okay? Lagay mo lang yung email address mo dyan, tapos go ka na. Then ngayon kakausapin ka na ngayon ng mga reservation agent natin. Okay? Kung meron kang concern, kung meron kang anong tawag dito, kung meron kang inquiry sa tours, no? Yan po yung sa Global Pinoy po ito. Kasi nandiyan po yung address niya, yung contact details niya, yung email address niya, nandiyan din po. Ngayon, kung sa ano naman, kung meron ka namang concern about sa troubleshoot mo sa system mo, kasi minsan gumagawa ka ng sarili mong transaction tapos hindi naging successful, ayan, ito po yung mangyayari dyan. Kailangan mo pong pumunta dito sa online ticket support system. Ito po yung pinaka-customer service natin. Kakaiba po ito. Bakit? Kung ikaw po nasubukan mong kumontak sa mga customer service ng mga ibang company, no? Katulad ng PLDT, mga Globe, mga ngamote ka po doon, uugating ka, hindi ka pa nila sinasagot. Samantalang dito sa atin, mabilis po ito. Okay? Ngayon, ito po yung mangyayari dyan. Ayan po yung search mo sa website po, no? Unified Products and Services, may dash po siya, no? podo.com. Yan po, makikita nyo naman po sa screen natin kung ano po yung address niya. Then, ito po yung lalabas niyan. Submit a ticket or sa Unified, i-click mo lang po yan. Okay? Pag kinlik mo po yan, ito po yung mangyayari dyan, lalabas po yung submit a ticket to CSR. Siyempre, importante po na mag-fill up ka po dyan. Okay? Your name, your email na active, email ad na active, at yung reg code mo po, yung registration code number mo po. No? Tapos kung ano po yung subject, for example, account reactivation, o yung sa ticket, o kung ano man yung concern mo, na gusto mong ilapit sa CSR, humingi ng tulong. Okay? Tapos ano po yung description? Depende po explain mo dyan kung ano yung problema mo. Okay? Yung concern mo po. Then, sa ilalim po niyan, meron po tinatawag na attachment o yung choose file. Pwede mong ilagay dyan yung screenshot ng transactions mo, kung ano yung problem, kung ano yung concern mo, or yung ID mo po. No? Then, click submit. Pag kinlik mo na po yung submit, ito na po yung lalabas sa screen mo. Makikita mo po yan doon. Then, pumunta ka po kaagad sa email address mo. Ngayon, sa email ad mo, lalabas po dyan na magme-message po sa iyo ang CSR natin. Pag kinlik mo po yan, ito po yung makikita mo, dyan na po kayo mag-uusap kung ano yung concern mo. Re-replyan ka niya kung ano yung mga requirements na kailangan niya para ma-verify yung concern mo. Okay? Screenshot, ID, kung anong kailangan niya, kung anong problem mo, sasabihin mo dyan, at dyan kayo magre-replyan, dyan kayo magsasagutan, hanggang sa ma-solve na yung problema mo. Okay po ba yun? Pag hindi mo to nasagot within 24 hours, magko-close po ito. Ulitin ko, pag hindi mo na-replyan kaagad to, magko-close po yan at gagawa ka ulit ng panibagong ticket. Okay po ba yun? Malinaw po ba yun? Hanggat hindi pa na-resolve yung problem mo, tuloy-tuloy ka lang na mag-reply sa kanila. Okay po ba? Then, ito naman po yung itsura sa mobile application natin. Before ka mag-login, nakita nyo po sa pinakailalim, meron pong customer support po dyan. I-click mo lang po yan. Pag kinlik mo yan, ganun din po yung magiging istorya niyan, yung kaninang sinabi ko, kung natandaan po ninyo yun. Then, lalabas po yung tinatawag natin na number ng ticket. Okay, yung number po ng ticket natin. Then, syempre po, uulitin lang natin yun. Punta ka naman sa email address mo, sa email mo, i-click mo na naman po yun, sagutin mo yung mga reply nila, bibigay mo yung mga requirements, then masisettle po yung inyong problema. Okay po ba yun? Malinaw po ba yun?
Ayan, para hindi tayo na nangangapa kung ano yung gagawin natin kung sakali magkaroon. Ang ginagawa kasi natin ng first, tinatanong natin si sponsor, ma'am, sir, ganito po nangyari sa akin, ganito, ang gagawin namin. Ngayon po dito, kahit ikaw lang po mag-isa, kaya mo pong gawin na mag-report po sa ating CSR para matulungan ka. Okay po ba yan? Ayan, natin yung mga message, baka meron sila. Okay, good morning din, Ma'am Gloria, malinaw po sa Hong Kong, si Ma'am Julie. Okay. Then, proceed na tayo. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong manual ng ating system. Nakita po niyo yan yung FAQ. Ayan, pag kinlik mo po yung FAQ na yan, makikita mo po dyan yung how to fund request replenishment, list of bank accounts, bills payment, mga credit to bank, kung paano gawin yan. Nandiyan po yung instruction. Okay? Nandiyan po yung mga instruction. Kaya hindi po lahat kailangan natin itanong kay upline o sa sponsor. Kailangan po tayong research po dito sa system po natin mismo. Okay? Ito po yung manual natin. Ngayon, ito pa po yung isang paalala ko sa inyo. Wala po ito sa mobile application. Meron lang po ito sa website. Buha po ba? Website lang po ito meron. Yung FAQ. Sa mobile application natin, wala po yan. Ayan. Then, malinaw po ba? Mabilis po ba ako? Or tama lang? Ayan. Okay. Then, read the announcement. Napaka-importante po nito, no? Napagbukas mo kasi ng inyong system, even sa mobile application or sa website, makikita mo kagad may advisory. Karamihan po kasi minsan dyan, halimbawa, may offline yung Globe. Tapos nag-load, hindi mo nakita ngayon yung advisory, nag-load ka sa Globe. Tataka ka ngayon, ba't di pumapasok? Ayun nga, kasi dahil merong maintenance, 'di ba? Yung lob, may mga ganung sitwasyon. Kaya minsan hindi natin titingnan muna natin yung system, yung ating advisory kung ano yung mga bago, mga updates. Tama? Kung wala naman, tuloy-tuloy ka lang, then check mo muna yan, then saka ka mag-transact ng business mo. Okay? Ngayon, ito na po yung how to navigate the system. Then ito po, how to fund your eCash account. Click po natin. Ito, para din po natin. Ito po yung video, no? Yan na. Okay. Then, ayun nga po, no, yung ating pagpapan request, no, sa ating system para makapag-replenish ka, magkaroon ng pondo. Okay, yung ating system, yung ating wallet na eCash account. Then, ang maganda po doon, lahat po yan naka-report dito. Actually, dito sa report natin, in general report po niya, nakalagay na po dyan lahat, no, yung lahat ng details. Kasi kung maalala po ninyo na ang ating presidente is accountant. Ngayon, yung kanyang skills po, yung kanyang talent, as accountant, inilagay niya po sa system natin. Ang maganda dito mo rin makikita kung successful o hindi yung inyong transactions. No? Kung magkano yung laman ng before nyo nilagyan, yung mga nabawas, makikita mo rin po lahat dito sa report natin. Kaya po, pwede nyo pong i-check yan sa lahat po ng transactions natin. Okay?
Then, ito po yung ating funding cut-off po. No? Strictly Monday to Friday lang po siya, 9 a.m. to 5 p.m. Ngayon, kung magpa-fund request ka po ng 5:05 o 5:01 ng Biyernes, sorry po, sa Lunes na po yan papasok. Okay? Ulitin ko. Ano lang tayo? Weekdays lang po tayo, no? Monday to Friday. 9 a.m. to 5 p.m. lang tayo pwede pero within the day naman po yan. Okay? Within the day po papasok yan. Okay? Then, ganito po yung itsura ng deposit slip. Pwede mo siyang picturean. Tapos, lagay mo po yung name mo dyan para ikaw po yung talagang may-ari nito. Okay? Lalagay mo po yung name mo at yung, mas maganda kung malalagay mo yung registration code number mo din. Siyempre sa bakante, wag din tatakpan mo yung yung mga details, no? Wag mo tatakpan yung mga details. Doon po sa bakante na pwede mong isulat. Handwritten lang po. Hindi po siya pwedeng i-edit sa mga natin, mobile app, kung ano man yung mga pang-edit natin sa cellphone natin o sa laptop natin. Handwritten lang po yan ang kailangan. Ngayon, kung ano naman, kung transfer naman yan sa online, meron na po pangalan na nakalagay doon. Automatic po yan. Meron yung iba may mga pangalan na po doon nakalagay kung sino yung nagpondo. Okay? Ayun, yan, dito tayo. Ito po yung ating sample ng atin sa Global Pinoy po. Ito na yung ginagamit natin sa Global Pinoy. Sa Unified, ayan. Meron din po yun doon. Okay? Makikita nyo po yun doon sa FAQ kung ano po yung sa Unified. Pero pwede rin, same din lang naman po yan. Okay? Kasi more on GPT na tayo ngayon eh. Ngayon meron po tayong BDO na peso account at dollar account. Ayan, meron naman tayong security bank na peso account and dollar account at meron tayong GCash. Okay? Then ito po yung sample niya na requirements of a valid deposit slip for fund request. Ito po yung kailangan kasi ng nag-check dito, no? Yung ating finance. Then kailangan po naka-name po yan sa GPR Unified Products and Services or Global Pinoy Travel and Tours. Then yung depositor's name. Yan po yung sinabi ko kanina. At yung reg code. Kailangan po meron yan. Okay? Siyempre, sa details po, andyan yung account number ang kailangan mo, yung account name po, at saka yung branch, at saka yung OR, basta yung information na yan, no? Napaka-importante po yan. Kailangan po malinaw. Pag pinicturean mo siya, malinaw. Ito po kanina, medyo malabo po ito. Ayan, medyo malabo po yan. Kailangan po malinaw. Ayan, pag malinaw, siyempre po madali lang po yan, no? Please write your name in the payers. Ayun na sinabi ko na kanina yan. Ito po yung kailangan na requirements bago mo siya i-upload sa system natin. Hingin kasi yan doon. Okay? Then, ito naman po yung sa online fund transfer natin at saka yung pagdi-deposit natin by a remittance. Ayan po yung mga kailangan natin. Okay? Nakita niyo po ba yan? Nababasa niyo po ba yan? O basahin ko po sa inyo. Proof of transfer must have the following details: account name ng beneficiary, account number of beneficiary, amount. Yan yung kung papadala mo po, no? Kung ipapadala mo po sa kanila. Okay? Ayan. Then, mabilis po ba? O nakakasunod naman, pwede yung picture niyan or screenshot. Okay? Ayan. At saka nakalagay naman din po yan sa natin, dun sa FAQ natin. Then, ito po yung mga acceptable identification na documents natin. Napakadami po yan. Imposibleng wala ka po niyan. Karamihan po kasi ng iba na wala pong mga ID. Ano pong mga ID? Kasi meron po tinatawag na primary ID at saka secondary ID. Okay? Yung primary ID po, mas inaano natin yan. Mas talagang ina-accept natin yan. Bakit? Kasi po yung legit po na ikaw po yun. Okay? Andiyan po yung mga government ID, yung mga PRC ID, police clearance, postal, voter. Basta po yung mga ID mo kailangan updated, no? Hindi siya outdated. Okay? Ayan, ito pa po. Ayan, ganyan po kahit po mga birth certificate, pwede po yan. Ayan, Department of Social Welfare, kung ano po yung mga ID na nandiyan dyan, ayan po yung mga ina-accept natin, no? Even sa mga estudyante po, school ID, duly signed by principal or head of the school, no? Nakalagay dyan. For student who are not yet of voting age. Pwede naman, pwede po yung mga anak natin diyan para po sa legalities nila kung sila po yung papangalan niyo sa account, pwede naman po, no? Ang importante po itong requirements na mayroon din siyang ID. Or kayo po yung birth certificate, no? Okay? Then, ito po yung pagsisend natin ng remittance. Panoodin po natin to.
Paano mag-send o magpadala ng remittance sa Cebuana Leolier? Buksan ang menu sa top left corner ng app. Click Remittance, then click Send. Piliin ang Cebuana sa options. Click Sender, ilagay ang first name at last name ng sender sa search sender bar. Click Search kung may record na sa system ang sender. Click Register New Client kung bagong customer pa lang ang sender. Ilagay ang mga kailangan na details, then click Register. Kung may record na ang receiver sa system, i-click ang record nito, then click Set. Search Beneficiary. Click Search kung may record na sa system ang receiver. Click Register New Client kung bagong customer pa lang ang receiver. Ilagay ang mga kailangan na details, then click Register. Click Beneficiary at i-click ang pangalan ng beneficiary sa listahan, then click Set as Beneficiary. Makikita ang details ng sender at beneficiary. Sa currency, piliin ang klase ng pera sa option. Kung ito ba ay Philippine Peso, US Dollars, Emirati Dirham, at iba pa. Ilagay ang halaga na ipapadala sa Amount section. Click Submit. Makikita ang details ng sender at beneficiary. I-check ng mabuti ang mga details, lalo na ang amount. Kung tama naman ang mga details, ilagay na ang transaction password. Click Confirm. May lalabas na, "This transaction is currently on hold." Buksan mo ang email mo at tingnan ang verification code. Ilagay ang code sa linya, then click Verify. Success! Kumuha ng screenshot para magkaroon ng record. Ibigay ang reference number or control number sa client. Click OK. Para makita ang status remittance, buksan ang menu sa top left corner ng app. Click Reports, then click General Reports. Makikita sa taas ng listahan ang pinaka-recent transaction. Okay. Yan. Yan. Ayun po yung kanina, yung sa remittance natin, ito po yung tracking number, yung FH na yung mga 00 na yan. Ito po yung information na to, yung ibibigay mo dun sa magkiklaim po sa Cebuana. Ayan. Ayan po yung importante na kailangan na meron sila doon para makuha nila yung pera na pinadala mo. Yan, for example, kailangan yung sender, ito yung nagpadala, si Remiel, si Rhea Mel, then ang beneficiary, si Ma'am Cherry, kailangan may ID po siya, no? Na nandito sa Cebuana na magkiklaim at yung number po ng ating tracking number. Yan po yung hinihingi doon para maklaim niya yung pera sa Cebuana. Okay? Then, sandali. Okay na ba tayo sa remittance? Kasi po yung remittance natin, meron pong cash in, cash out, at saka po yung iba po, napakadali na po na nakiklik mo na lang po dun sa system natin. Mamili ka lang po doon ng mga bangko or kung saan mga logo na nandoon na meron ka, yung mga BDO, kung ano mga bangko, yung kiklik mo lang po yun, kakailanganin po natin ng information doon. Okay? Then ano po yun, magdadirect po yan doon sa website ng inyong mga bangko, tapos lalagay mo na po doon yung mga information na kailangan mong ilagay para pumasok po yung cash in sa atin. Ngayon, ang ano po kasi, ang DragonPay is real time, no? Pero syempre may charge siya. Ngayon, pwede mo rin gawin yung kaninang ginawa natin para makapagpondo, ano naman, yung pan request nga po. Okay? Pag remittance naman padala, tingnan lang po natin doon yung remittance send sa system natin. Okay? Then, kasi po, ano naman na po yan step by step naman po, kada click mo doon, may mga information po doon na kailangan mong fill upan, sundan mo lang po yun. Okay? Tapos tuloy-tuloy na po yun. Okay? Then, napunta na po tayo sa bills payment. Okay, sa bills payment po, ito po yung sa mobile application. Ngayon po, panoodin po natin itong video na to na si Sir Paul Ongpono. Hello, good morning mga ka-Unified and sa mga partners and viewers natin all over the world. This is Paul of Unified Products and Services. So, ito po is a quick video, ayan, of kumbaga yung how to transact, 'di ba, yung bills payment po dito sa ating Unified V2 na application. And syempre yung mga important tips, 'di ba, or yung mga important things na kailangan ho nating malaman. Ayan, since 'di ba
Sige, mamaya sagutin natin yung mga tanong ninyo. Tuloy muna natin yung ginagamit na po natin is yung version 2 application. So baka yung iba isanay tayo dun sa legacy account, 'di ba, or sa may una or previous na application natin. So ito at least guys, meron tayong basic idea kung ano nga ba yung pinagkaiba, and syempre gaano nga ba kadali, 'di ba, mag-transact dito sa ating version 2 app. So now po is I'm using yung Android. Ayun. So, this is Android na version 2 application natin. Pero more or less, same lang din po ito sa sa mga iOS user, yung sa may iOS app natin na version 2 din. Ayun. So, ngayon is magla-login lang ako or mag-sign in ako dito sa ating eCash account. Ayun. No? So, kung makikita nyo guys, ibang-iba po yung yung user interface, di ba? Yung itsura ng pinaka-application nitong version 2 natin. And syempre, para doon naman sa mga nakakagamit na, 'di ba? For sure sanay na ho tayo dito, no? Since ito na nga po yung ginagamit natin. So, syempre, first and foremost, guys, 'di ba? Kailangan make sure natin na fully verified po 'yan yung account natin, 'di ba? So, kung ikaw hindi ka pa naka KYC, 'di ba? Hindi ka pa naka-perform ng KYC dito sa ating version 2 application. So, yun po muna yung unang-una nating gagawin. So, kung paano yun, meron po akong previous video about kung paano po yun gagawin. So, napakadali lang din naman, 3 steps lang naman po. Ayan. So, you can check po yung yung mga previous video ko. Ayun. So, how to do KYC dito sa ating version 2 app. So, ngayon guys, balik tayo dito sa parang pinaka-homepage natin. So, kung makikita nyo dito sa may Unified Pay, 'di ba, merong send money, cash in, remittance, bills, and buy load. Ayun. So, halos nandyan na. Correct? So, i-click lang natin is yung bills. Yan. No? So, since bills payment po yung magiging focus natin ngayon. So, ngayon guys, ito kung makikita nyo sa taas, merong important reminders. Ayan, basahin natin. So, customers need to present their statement of account over the counter. Ayun. No? So, syempre tayo, 'di ba, kung home-based account owner tayo ni Unified, so walang over the counter, 'di ba? Ayan, so either bibigay nila yung statement of account or isi-send nila sa atin through Messenger or kung saan man, 'di ba, para at least makita natin. So, napaka-importante nito, guys, na na hingin talaga natin, 'di ba, yung statement of account or yung parang billing statement, 'di ba, nung kung ano man yung babayaran na bills nila, Meralco man yan, PLDT or kahit ano. So, mas safe kasi, 'di ba, na ibibigay nila yung statement of account sa atin, no? Kasi minsan baka may mga customers tayo na alam mo yun, ite-text lang or i-chat lang tayo, 'di ba, nung account name, account number, no? So alam naman natin, 'di ba, na napaka-normal yung mga typo error, 'di ba, nakakamali sa pag-type, at if yung account number pala na binigay sa atin is kulang or mali, 'di ba? So mahirap na. So mas maganda talaga na i-send nila sa atin yung statement of account para at least tayo mismo ma-double check natin yung itatransact natin. Correct? And syempre, inform the customers of the 3 days posting of bills payment transaction. So, ito is guidelines natin, no? Para at least if ever na kunwari weekend, 'di ba, hindi mag-go through agad yung transaction natin, or if ever man nagka-offline yung si biller, or kung whatever situation. So, at least safe tayo sa 3 days. Pero most of the time naman, guys, may mga transaction kami na agad-agad naman real time. 'Di ba? Kumbaga nagre-reflect agad yung payment or yung bills payment na ginawa natin. So, ito, accept cash payment from customer or subscribers, blah, blah, blah. Ayan, no? So, syempre, 'di ba, since business natin to, so tayo yung sisingil, 'di ba, sa client. And napaka-importante no na payment first, 'di ba? Pwedeng cash or pwede niyang i-transfer sa bank account niyo. Depende na sa iyo or depende na sa atin, 'di ba, kung paano natin siya sisingilin. And syempre, dito guys, sa pag-transact nung bills payment natin is kumbaga full payment po yung nire-require, no? So ibig sabihin, kunwari yung bill niya Meralco, 'di ba, yung kailangan niyang bayaran is 1,500. So hindi pwede na magsasabi siya na, "Uy, sige, pabayad muna 1,000 lang muna." Ayan. No, so no partial payment po, and kailangan exact amount. Ayan. So kung magta-transact tayo, so kunwari yung bill niya is 1,550 cents. Ayan. So yun po dapat yung ilalagay natin na amount. So, syempre ito din, not overdue yung bill, 'di ba? And without any arrears, 'di ba? Such as wala pa silang disconnection notice or wala pa silang previous na unpaid bill. Ayun. And syempre, after every transaction, download and print the acknowledgement receipt
original copy of the acknowledgement receipt will be issued to the customer. So, ito guys, lahat naman ng transaction natin dito kay Unified is merong receipt. So, depende na sa'yo kung gusto mong i-print or pwede mong i-screenshot, i-download para at least i-send natin online, di ba, sa mga clients natin. Ayun, so pwede din naman yun. So, yun yung mga important tips guys or things, di ba, na dapat nating malaman. So, number 1, di ba, hingin natin talaga yung statement of account, di ba, to make sure na tama yung account number, tama yung account details, and tama yung amount, di ba, na ilalagay natin. Kasi, although, di ba, pag nagkamali tayo, pwede naman tayo magpatulong sa CSR, di ba, para ayusin yung transaction na nagawa natin. Pero, syempre, guys, merong sinusunod po na due process, correct? No? So, baka matagalan, di ba, bago, kunwari, ika-cancel yung transaction. So, usually, may mga days or malay natin, months, di ba, bago talaga ma-refund or bago talaga balik, 'di ba, yung fund natin sa atin or ma-cancel yung transaction. So, dapat nito guys is make sure natin bago natin confirm whatever transaction na gagawin natin is dapat double check natin lahat ng details. Ayun. No, so dito kung makikita nyo guys, napakaraming mga options, 'di ba, or categories ng mga billers natin. So, ayan, may utilities, airline, electric, water, telecom, bank, credit card, may real estate, financial services, cable TV. So, actually ito pwede mo nang gawin, correct, sa account mo, 'di ba? Pwede kang mag-check na personally. Pero ito guys, check natin. Ayan. So, sa electric, actually napakarami ho niyan, Luzon, Visayas, Mindanao. So, search na lang natin. Although, hindi lahat po. Ayan. So, may mga ibang provinces na wala pa po dito. Ayan, no. So, syempre, huwag kayong mag-alala kasi soon naman idadagdag naman sila dito, no? Kasi may mga billers so talaga na hindi pa credible, 'di ba, sa online payment. So since online transaction ho tayo, 'di ba, lalo na yung mga ibang probinsya talaga is kumbaga wala pa silang online facility, no? Kaya pero later on naman is madadagdag naman ho sila dito sa system natin. So kung kunwari natatamad tayong mag-scroll down, ayan. So pwede mong i-type, pwede mong i-search. Like for example, Meralco. Ayun, no? So, napaka-importante lang guys, imaginein mo, napakadali lang, di ba, na mag-transact dito sa ating bills payment. Ayan, so for example, ayan, Meralco, yung kailangan lang yung account number, account name, di ba, yung account number, doon galing sa billing statement, yung account name, kanino nakapangalan yung bill, di ba, and syempre yung amount, no? So, exact amount dapat guys yung ilalagay natin dito. And syempre, click proceed, no? So, ngayon po, wala akong gagawing transaction, no? So, ito, at least may idea lang ho tayo. So, pag proceed, papadouble check sa'yo yung details, i-enter mo yung transaction password, and syempre, important note, guys, na once hinanapan na tayo ng transaction password yung system, ibig sabihin, pinapa-confirm na sa atin. Kumbaga, once na in-enter natin yung transaction password, sinubmit, automatic, ipaprocess niya agad yon. Ayan. Kaya make sure natin, correct ho talaga. Diba, tama yung account number, kung pwede mong double check, triple check, mas maganda yung account name, syempre yung amount. So, basta lahat ho tama. Ayan. No, kasi syempre, once na magkamali ho tayo, so tayo din yung mag-aayos nun. No, kaya napaka-importante guys na tama lahat. No? So, pwedeng telecom, yung babayaran mo, so napakarami ding option, diba, yung mga PLDT, Globe, Smart, tsaka meron pang iba, ayan, Bayantel, and ano pa ba yung mga nandito? Water. Yan, so yun yung mga usual, 'di ba, yung mga electric, water, internet, phone bill. Ayan, so napakarami din nating mga water partners. Ayan, so makikita nyo guys, yan sa taas meron tayong 93 partners sa water, sa electric 76, telecom 11. Ka na dito sa taas. Ayan, so pwede ka na mag-scroll dito sa taas kung anong kategory yung gusto mong bayaran. And syempre, meron din tayong government. Ayun, so Bureau of Quarantine, DFA, LTFRB, Marina, ayan, Pag-ibig. So, meron dito, PhilHealth, Pilipinas Teleserve, ayun, so PSA, so meron ho dito, POEA, meron din. Ayan, so may schools din, may mga iilang school. Ayan, no, so like yung mga, ano ba dito? Ano ba yung mga kilala ko dito? Ayan, so, karamihan ho, ayan, is hindi ko kilala. Ayan, pero baka meron ito, di ba, sa lugar natin. So, pwede pwede tayong magbayad dyan. Ayan, and syempre ito may mga others din, like Dragon Pay. Ayan, so may Load Extreme, ano pa ba yung dito? Pure Foods. Oh, ba't may Pure Foods dito? Ayan, may San Miguel Foods, may Shopee. Ayun, may Shopee, pwede. Baka Shopee Pay to, no? Siguro, guys. Ayan, so may mga, so napakarami guys. So pwede mo nang scroll to
Ayan, no? So, pag all, ayan. So, pwede mo ding at least search ka na lang ng dealer kung meron kang babayaran. And, syempre guys, dito kagandahan is pwede ka mag-save, 'di ba, nung information ng dealer. No? For example, dito guys, kung ibalik ko ng konti. Ayan, merong add dealer na option. So, pag kinlik natin yung add dealer, example, Meralco, choose natin. Ayan. No, so dito pwede ka mag-save ng information, no. So kunwari account number, account name, yung amount, then proceed kunwari magta-transact ka na. Kagandahan diyan is yung information nung customer mo or kunwari information mo man is masi-save na dito. Kumbaga na nandito na siya sa taas. At least next time, 'di ba, pag recurring customer natin 'yon or magbabayad tayo ulit ng bill, is nandiyan na yung information niya. So edit na lang natin siguro yung amount bago gawin yung transaction. So, ganun lang siya kadali, di ba, na mag-transact po dito sa ating bills payment ho kay Unified. Kaya, make sure lang natin, guys, na, ayan, aralin ho natin ng mabuti, di ba, itong business natin. And, syempre, be patient lang ho lagi, no? Since business ho natin to, ayan, no? So, yung unang-unang malulugi, di ba, once ho na nagalit tayo, nagreklamo tayo, nainip tayo, is walang iba ho, kundi tayo din. No? So, kumbaga ginagawa ho ng company lahat para pagandahin ng pagandahin ito pong business natin. Ayan, kaya dapat magpasalamat pa din ho tayo. So, with that guys, yun lang po. Yes, bye-bye. See you guys. Okay, thank you, Sir Paul Ong. Okay. Then, yun nga po, nakita natin niya kanina, no, na meron tayong home-based system fee na 10 pesos. Then, sa mga payment center natin, tsaka yung hub natin is 3 pesos lang ang convenient fee niyan. Okay. Kaya kung mapapansin niyo pag magbabayad tayo ng sarili nating bills, meron po siyang charge na 10 pesos. Ngayon, kung gusto mong kumita, mag-markup ka po ng, depende po sa iyo, no, kung magkano yung gusto mong i-markup. For example, maglagay ka ng 10 pesos din para po 20 po yung service charge plus po yung billers po, yung amount po ng billers natin para po kumita ka. Kasi po, for convenience po, no? Kasi nga, ang experience natin sa iba, pag nagbabayad tayo, kung na-experience na ninyo magbayad sa 7-Eleven or sa mga Cebuana, mga ganyan, ano? I think ang charge nila doon ang mga nasa 25 pesos. Ganun. Parang ganun din lang po yung sa atin. Okay? Then, hello, good morning mga ka-Unified. Inulit na naman, dali. Yung mga question po, yung mga questions mamaya na po, ha? Sige, ayun natin yan, daanan natin mamaya. Balikan natin mamaya, okay? Then, isave mo muna yan dyan. Mamaya, sasagutin po natin yan. Ngayon, sa paglo-loading naman po tayo, punta naman tayo sa loading, no? Sa loading natin kasi makikita mo po dyan, punta ka lang sa remittance. Kasi, di ba po, iba po yung wallet ng eCash. Yung eCash wallet natin, iba po yun. Yung sa, hindi po kasali lang doon sa pagpupondo na yun, yung sa loading. Kailangan po munang maglagay kayo sa load balance natin, no, sa wallet natin before tayo makapag-transact ng loading business natin. Punta lang po kayo sa remittance, then eCash send, tapos convert to load fund. Ganon din po yung makikita natin sa mobile application natin. Ngayon mapapansin po ninyo, pag nagpasa kayo halimbawa ng 500 pesos, for example, may 1,000 kayo sa eCash wallet ninyo, tapos yung kalahati nun ilalagay ninyo sa load wallet ninyo. Pag kinonvert nyo po yun, meron na kayong kagad income na 2%. Okay, makikita nyo, mapapansin nyo po ninyo sa eCash wallet ninyo, meron siyang naiwan doon na 10 pesos, no? Sa 500 pesos na pinondo mo doon sa wallet. Pero yung sa load wallet mo, still 500 pesos pa rin po yun. Okay? Then, ayan po, convert to load. I-convert nyo muna sa load fund before kayo mapag-transact ng ng ating loading. Okay? Then, ito po yung itsura niyan. Pag nag-convert ka na po ng load fund, syempre ilalagay mo po yung amount na ito-transfer mo, then yung transaction PIN. Napaka-importante po yan na makabisado mo rin yung transaction PIN mo, no? Na huwag kang magkakamali. Pag na ganyan po, click submit, then ta-transfer na po yun doon sa load wallet in real time. Okay? Ayan. Then, sa loading natin, ito po yung makikita mo, meron po dyan regular load, special load, at yung prepaid card. Ayan po yung mga pwede nating loadan dito. Then, ito pa po yung isang paalala natin sa inyo. Nakikita nyo po ba yung sa gilid na merong Smart, Globe, Sun, PLDT, and dito? Ayan. Nakalagay po dyan online. Sometimes, ang nakalagay dyan, pag hindi mo napapansin, naka-offline po yan. Ibig sabihin, pag offline, for example, ang smart po naka-offline, hindi ka po pwede mag-load doon. Kasi po, hindi po yun, gagana, no? Naka-offline po sila.
I-check mo muna, i-double check mo muna kung naka-online yung mga telecom natin before ka mag-transact ng loading business natin. Okay? Malinaw po ba? Then, naglalagay ka ng CAPTCHA code po dyan. Then, click Submit. Okay? Yan po. Ito po yung itsura niyan. Mamimili ka po dyan na magsiselect ka po ng network na gusto mo. Pag online po lahat yan, pwede po i-select dyan kahit ano. Basta't online po. Okay? Then, yan po yung sa loading natin. Punta naman po tayo sa insurance. Paano nga ba kumuha ng insurance gamit ang Unified App? Narito kung paano. Pagbukas nyo ng Unified App, pindutin ang insurance at doon makikita ang personal accident. Pindutin ito at makikita nyo ang category for insurance. Pumili at i-click ito. Makikita nyo sa itaas ang policy option, assured details at beneficiary details. Sa policy option, mamili ng policy number at pindutin ito. Pumili ng inyong nais na term at i-click ang next. Sa assured details, fill up pa ng mga detalye at review bago pindutin ang next. Sa beneficiary details, ilagay ang impormasyon ng inyong beneficiary at kapag tapos na, pindutin ang proceed. Lalabas ang summary ng inyong mga nilagay na detalye. Ilagay ang transaction password at i-click ang confirm payment. Mas pinadali ang pagkuha ng insurance sa ating Unified App. Coverage you can count on to protect you. Okay, yun po yung sa ating insurance. Nakuha nyo. I think na ano nyo, naintindihan nyo yun, napanood ninyo, no? Then, ito na po. Ito po yung sample ng policy ng mga insurance natin. Yan, ito po yung sa may Malayan and FPG. Kung makikita po ninyo dyan, sa Malayan po, 110,000. Sa FPG po, 170,000. Kasi meron siyang additional na motorcycling at saka yung fire cash assistance. Then, ang importante po dito sa policy na to, yung nasa taas, yung upper right po ng policy natin na meron siyang COC number. Kasi po, pag pumunta tayo dun sa mismo Malayan o sa FPG, ito po yung tatanungin nila, yung COC number na to, na kung saan i-enter nila to sa system nila, na kung ando dun ka po sa system nila, kung legit po itong ano na to, policy natin na binibenta. Okay? Pero dapat, nasa ano yan, sabi nila dito, pag na insured mo na sila, ngayon, for example, ngayon mo siya na-insured, kailangan mo pang maghintay ng mga 16 hours, ganun, o 16 or 11 hours, no? Before mo siya magamit. Kaya kailangan, pag ikaw i-insured mo yung sarili mo dito, maghintay ka muna ng 11 hours bago ka lumabas ng bahay. Di ba? Baka maaksidente ka. Di ba? Kasi di mo siya magagamit. Okay po ba? May oras po siya. Yan. Kailangan po naka-ano muna. May oras po siya na ma-activate. Okay? Yan. Then, ito naman, yan. Ito na siguro. Sa tingin ko, ito na yung hinihintay ninyo, yung ticketing. Ilan po ba yung ating 49. Yan. Kanina nasa 51 yan eh. Umalis yung dalawa. Okay, hindi nila naabutan to. No? Hindi nila nahintay yung ating paano sa ticketing. Okay, sa ticketing natin, ganito po yan. Okay? Siyempre po yung income rates na pwede mong i-mark up. Pag bago po yung account mo, napaka-importante po na pinapaalala namin sa inyo na kailangan i-update mo muna yung markup. Okay? Before ka mag-search ng flight ng airlines. Bakit? Kasi po wala kang kikitain doon. Importante po na dapat naka-mark up muna yan, i-update mo muna yan, tapos hihingin yung transaction pin mo dyan. Lagyan mo po ng markup yan sa domestic ng 150 to 500 po. Depende po sa'yo. Para po yan madadagdag dun sa sinearch mo na ticket. Okay? For example, ang search mo ticket is around 2,000. Magiging 2,005 yun kasi nilagay mo yung markup mo. Ang makikita mo dun sa search mo is 2,500. Tama? Yan, ganyan po yun. Kaya pag international naman, pwede kang mag-mark up ng 700 to 1,000 pesos po pag international ng flight po. Importante po na i-search mo, i-update mo po na yung mark up mo before ka mag-transact ng business mo para makita mo ngayon. Ikaw naman pala mag-adjust ngayon kasi ang mabawas naman po sa system mo, sa wallet mo, kung magkano lang yung
talagang pair ng ticket. Yung markup mo, hindi na nila isasama yan na kunin dun sa wallet mo. Okay po ba? Ayan. Then, mamaya ako sagutin yung mga question ha. Sorry, hindi ko sagutin muna yan. Matatagal tayo. Okay? Then, ito po yung pwede mong kitain dyan sa airline. No? Pwede kang mag-markup ng, for example, 500, 20 persons, 1,000 po yan sa isang buwan. Hindi na masama, di ba? O, sa international naman, maging 10 ka lang, o meron kang 1,000, hindi pa balikan yan, no? Isang way pa lang yan, papunta pa lang yan. Paano pag bumalik pa yung client mo, additional po yun ng markup mo. Okay, ganun lang po kadali yan. Then, ngayon, ito naman po yung mga ano natin, paalala natin, na kailangan pag mabubuka ng ticket, yan, plane booking, ayan, kailangan po, syempre, alam mo yung origin, destination, ilista nyo po ito. Importante na nakalista po ito. At isa pa, hingian niyo ng ID yung mga mapapabook sa atin para tamang-tama, sakto yung spelling. Pag nagkamali ka, hassle po yan. Okay? Magbabayad ka pa sa airlines niyan per letter. No? Hingiin mo yung ID o yung passport niya para sigurado ka na tama yung spelling at yung mai-enter mo doon. At isulat mo po, no, yung origin and destination. Baka mamaya magkabaliktad, pabaliktad. Imbis na papuntang Maynila to Cebu, magiging Cebu to Manila. Yan, lagot ka. Ikaw magbabayad ng ticket mo na yan. Kasi once na na-confirm na yan, ang binayad nila, mapupunta na sa airlines. Okay? Ayan, tapos baliwala na yon. Ngayon, ito po yung paalala ng Philippine Airlines na meron kang hand carry na 7, 10, 20, or 25. Depende yan sa destination na pupuntahan mo. Depende po yan na pwede lang ilibre yan. Pero karamihan dyan, pag additional dyan, syempre may bayad. Pag OFW, kami dati kasi mga OFW, meron ng additional na free na 20 kg po yan kasi medyo malayo po yung aming joining. Then, ano pa, yung sa Cebu Pacific naman po, 7 kilo hand carry po yan. At yung sa AirAsia po is 7 kilo hand carry din po yan. Ngayon, kung paano mga international airlines. Ito po yan, ganito po yan ha. Tandaan niyo po ito. Pag mabubuk tayo ng mga international airlines, katulad ng for example, Qantas. Ayan, Qantas Airlines. Tayo po kasi booking lang ng airlines. Wala po dyan yung food at saka yung additional baggage. Ang tanong dyan, sir, paano po yan kung gusto namin na may additional food and baggage po? Kailangan nyo na po ng tulong ni RESA o Reservation Agent at doon kayo magpapadagdag ng food or ng baggage. Okay? Importante po na kontakin po natin yung GPTT natin. Malalaman ninyo yung GPTT po natin na official po na page yan is marami po siyang followers. Nasa 230,000 plus. 200,000 po yung followers. Ayan po yung official page po ng GPTT o ng Global Pinoy Travel and Tours. Doon kayo magme-message, doon kayo magtatanong, doon nyo kakausapin yung RESA. Okay? Para sa ganon, ma-assist po kayo sa mga travel and tours ninyo o kaya sa magpabubuk ninyo ng ticket. No? Ito po, ano ba, magbubuk kayo ng ticket. Siyempre po sa system natin, wala po yung additional food at karamihan po yung sa mga ibang international na mga airlines, wala po yung mga baggage na option na dadagdagan mo. Doon ka papatulong sa RESA. Pwede mo itanong sa RESA, sabi mo, ma'am, pwede po bang malaman kung magkano yung additional na food o yung additional na baggage? Then si RESA ngayon ang kokontak doon sa airlines, tapos si RESA naman ang bibigyan ng airlines at babalik po kay RESA at ibabalik po sa inyo. Ganun po yung proseso niyan, no? Nakuha po ba? Parang ganun din po yung mga tours natin. Kaya kailangan po yung RESA, no? Kukontak ka, uulitin ko. Punta ka sa Global Pinoy Travel and Tours official page po natin. Nakalagay po na may makikita mo yung followers niya na 200,000 plus. Ayun po yung original, yung official page po natin. I-message mo po doon yung mga RESA. Ito na po yung sa domestic international booking natin sa system natin kasi pwede mo siyang i-manual. Panoodin po natin to. Kamusta mga ka-Unified? Excited na ba kayo sa inyong pinaka-hinihintay na travel? Sa pamamagitan ng Unified app, maaari kang mag-book ng iyong flight na mas mabilis at madali, mapa-domestic man yan o international. Narito ang simpleng gabay kung paano. Una, mag-sign in gamit ang iyong username at password.
Importante na fully verified ang inyong account sa pamamagitan ng KYC. Pangalawa, mag-scroll hanggang sa pinakababa at doon may kita ang travel and tours. Pagka-click ng may icon, mapupunta kayo sa services offered na options. Meron kayong may kita na search flight, markup, at issue ticket. Kung first time ka ka-Unified, kailangan nakaset muna ang iyong markup. Ngayon ka-Unified, mag-try na tayo mag-search ng ating flight. I-click nyo tong search flight at mapupunta kayo sa page namin. Pakibasa ng maigi ang note na lalabas sa inyong screen. Piliin kung one-way or round-trip ang gusto nyong ticket. Pagkatapos, i-click ang Select Origin at piliin ang Manila. Sunod, mamili ng kung anong bansa ang gusto or planong puntahan. Mamili ng araw kung kailan aalis at babalik. Ilagay kung ilan ang magbibiyahe sa total of passengers. Pagkatapos, mag-scroll pababa hanggang sa makita ang Select an Airline. Mamili ng airline ang inyong gusto o pwede rin naman i-click ang option na Any. Kapag nakapili na ng airline, i-click ang Select Cabin Class at piliin ang Any. I-review ang detalye at kapag okay na, pwede nyo nang i-click ang Search Flight na tab sa pinaka-ibaba. Pumili ng gustong oras ng inyong flight. Pagkatapos, ilagay ang mga detalye. I-review ang mga nilagay na detalye at kapag tama ang lahat ng impormasyon, pindutin na ang Proceed button. Ilagay ang inyong detalye, first name, last name, at birthday. Kapag may bagahe naman, ilagay kung ilang kilo ang bagahe na kailangan nyo papunta at pabalik. Pagtapos na sagutan, i-click ang next na button para ma-review ang inyong detalye. Kapag okay na sa inyo, pindutin sa pinakababa ang Proceed at i-input ang contact number, email address, pati ang iyong address. Pagkatapos, i-click ang Save. May magpo-pop up na detalye at i-review ito. Pagkatapos, i-click ang Proceed to Payment. Mag-scroll sa pinakababa at i-click ang My Wallet. Ilagay ang inyong transaction password at kapag ready na, i-click ang Confirm Payment. O diba, ganun lang kadali mag-book ng flight gamit ang Unified app. Enjoy your trip! Okay, isa pang paalala ko, no? Isa pang paalala ko sa inyo. Pwede tayong mag-book ng ticket hanggang 9 packs lang. Hanggang 9 lang po. Ngayon, kung meron kayong mga group, kung may mga group kayo, halimbawa, umabot siya ng 15 or kaya mga 20, kailangan po tayong magpatulong na sa reservation agent natin. Bakit? Kasi baka mamaya, pag kayo nag-book nito, syempre po, every 5 minutes po, nagre-refresh po yung airlines. Paano po? Hindi lang naman po tayo ang nagbo-book ng ticket na yon at the time, no? Kasi marami po nagbo-book ng ticket, baka mamaya maubusan na kayo ng upuan o sa eroplano, yung available slot. Kaya baka mamaya, kung yung mga kliyente ninyo, hindi magkasabay-sabay sa eroplano. Ibang eroplano yung masakyan ng kalahati. Okay? Ngayon, ang gagawin po ng reservation agent natin dyan, iko-kontakin niya na po kagad yung airlines para nang sa ganon, masabi na doon na group yung ano nila, yung ibubook nila para ma-reserve na po doon yung mga upuan para magkakasama po yung mga ano po natin, mga kliyente po natin. Baka mamaya group ano po yan, group booking, mga 20 po halimbawa sila, mga 20, tapos yung 9 lang ang munang inano mo. 9 lang yung na ano mo, 9 lang yung na-book mo, tapos ibubook mo na naman ulit another 9. Baka mamaya magkahiwa-hiwalay po sila ng eroplano, no? Ayun po yung magiging risk po natin doon. Okay, kaya hingi po tayo ng tulong kay Reza. Ulitin ko, saan ko kontakin si Reza? I-search mo yung Global Pinoy Travel and Tours. Marami pong lalabas dyan sa Facebook account mo, sa Facebook mo. Ang titingnan mo lang po kung legit ito, meron siyang 200,000 na followers. Okay? Yung 200,000 plus na followers, ayun po yung official page. I-save mo na po yan at i-follow mo na yon. Tapos may nakalagay doon na message. I-click mo po yung message at doon ka magme-message sa kanila ng gusto mong itanong. At makakausap mo po doon yung ating mga reservation agent. Kasi dalawa yung tanong doon eh. Kung gusto mo kung paano gusto mo mag-business at magtatanong ka ng tours.
Ayun po yung mga tanong doon. Pero pag syempre, pag tanong ka ng business, iba yung sasagot sa'yo doon. Pag tanong ka ng tours, iba rin yung sasagot sa'yo doon. Basta po yung siyam, no? Yung siyam, no? Na kailangan hanggang 9 lang po yung maximum natin sa ating system. Yung ating system mismo, pag nag-book ka ng ticket doon, hanggang siyam lang po. Tapos within 5 minutes, kailangan matapos mo yan kasi magre-refresh po yan, mag-uumpisa ulit. Kailangan mabilis ka. Anong dapat mong gawin? Isulat mo na po sa notebook yung lahat ng yung origin, yung destination, tapos yung mga ID nila, no? Ilalagay mo na doon. Kung magdadagdag sila ng baggage, tanungin mo na rin sila. O, kung may mga pagkain, di ba? Hihingi ka ng tulong sa RESA para sila na yung makikiusap sa airlines na dagdagan po ng food or baggage yung kasi hindi po lahat ng airlines merong ganong option. Lalo na yung mga international. Wala pong option yan ng food at ng baggage. Then, how to know what terminal number is? Ayan, how to know what's terminal number. Ayan, siyempre ito-type mo lang po yan doon sa Google yung departure terminal for Cebu Pacific, for example, tapos yung flight details number, din Manila to Cotabato, yun po yung details. Ita-type mo po yan doon, tapos malalaman mo na ngayon kung anong terminal po yung papasok dyan. Okay? Ayan. Okay po ba yun? Malinaw po ba yun? Then, sige po yung question nyo, dyan lang po yan, sasagutin natin sa huli yan. How to know what's terminal, ulit. Ito na po yung travel and tours, ito po yung hinihintay ninyo. Paano sila makokontak sa page natin or sa email ad? Sa email ad po, yan po, no? Contact natin sila at sasagot lang sila tuwing Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At bakit? Bakit Monday to Friday lang? Bakit 9 a.m. to 5 p.m. lang? Kasi ganun din po sumasagot yung sa ibang bansa, yung mga operator sa ibang bansa. Monday to Friday din lang po. Okay? Na kahit na magtanong kayo ng Sabado sa kanila at customize po yung tours ninyo, wala pong sasagot din sa kanila. Dahil wala rin pong operator sa ibang lugar pag ganito. Okay, may iilan po, siyempre, pero hindi po lahat, no? Sayang po yung yung. Pero huwag kayong mag-alala kasi ginagawa po ng paraan niya na maging 24/7 ng ating company na at least meron tayong mga naka-fix na mga tours na ayun lang yung mga mabibigay namin sa inyo. Then, siyempre po, mga naka-queue na po yung mga ibang questions ninyo pag customize po yan. Naintindihan po ba? Ulitin ko. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. lang po. Kung gusto nyong email sila, i-email nyo na lang po din sila. At sasagot po sila ng Monday to Friday din po. Malinaw po ba? Saan? Sa Global Pinoy Travel and Tours page na merong 320,000 plus na followers. Ayun po yung legit. Okay. Then, ito po yung itsura ng ating page. No? Makikita mo yan. Global Pinoy Travel and Tours. I-follow mo po yan at nakalagay po dyan may like, di ba? I-like mo po yan. Then, mag-diyan ka po magme-message. Malinaw po ba? Yan o, 200,000 followers po. Yan o. 200,038 po yung likes. Ayan po yung legit. I-follow mo na po yan. I-save mo na po yan. Okay, ulit-ulitin natin sa inyo yan para makabisado ninyo. Then ngayon, ikaw ngayon, pag member ka na ngayon ng GPTT o kahit ng Unified ka pa, basta gusto mong gawin ng travel and tours, pwede ka pong mag-apply dito sa Global Pinoy Travel Agent. Okay? Global Pinoy Travel Agent na private group po ito, hindi po lahat dito pwede, lalo-lalo na yung mga hindi member o yung walang system. Kasi po, meron pong approval pa yan. Okay? Sino man nakapasok dito? Yung mga may registration code number lang. Yung, siyempre, malalaman namin yan kung isi-search po namin yan. Meron pong approval dyan na ikaw lang po makapasok dyan. Bakit? Ano bang meron dito? Importante na mag-apply ka dyan, lalo na kung focus mo is travel and tours. Bakit? Kasi doon ka makakakuha ng makikita mo yung mga tinatawag na special package sa mga travel agent. Kasi agent ka na rin, tama? Doon mo makikita kung magkano yung maging commission mo at yung mga package po natin na mga advance na pwede mo nang i-book yung ticket, no? Ay i-book ang mga tours. Yan po, ito po yung itsura niyan, no? Tapos, hello travel agent, pag travel agent lang po ito na kung saan, yan po, andyan mo nakalagay po dyan yung mga information. Then, ito po yung maganda dito. Makikita mo po dito yan, nakita mo nakasulat na list of tours with commission dealer.
Yung local tours, ayan po yung mga local tours na mga location. Then yung net price, ayan po yung talagang presyo niya. Wala pong commission ng ano dyan. Wala pa kayong kita dyan, ha? Ulitin ko, yung gitna, wala po kayong kikitain dyan. I-add nyo yung tinatawag na commission po. Nasa kanan po. Yan, 1,046 po. Ayan po yung magiging commission mo. Kaya pag nakita mo ngayon, in-add mo yan, magiging total niyan, ayun yung ipopost mo. Saan mo makikita ngayon yung post na yan? Doon sa GPTT, sa official page natin. Pwede mong kopyahin yon yung picture niya, pwede mong i-download yung video, tapos kami na pong bahala, yung ano natin, yung support namin sa inyo, yung marketing collaterals po nun. Ang papalitan mo na lang, pag pinost mo to sa Facebook account mo or sa may page account mo, business account, business page mo, papalitan mo po ng contact details. Kaninong contact details? Siyempre po yung contact details mo. Para pag nakita ng kliyente mo yon, sa iyo magtatanong. Okay? Sa iyo magtatanong ngayon, alam mo na kung magkano yung commission mo, depende yan kung may airlines na o wala pa. Pag all-in, meron ng, dito sa baba, Iloilo, Guimaras, all-in. Ibig sabihin, kasama na yung airlines dyan. Okay? Pero pag wala pa, nakalagay sa mga poster natin, ibig sabihin, ikaw na po yung magbubook ng manual ng ticket. Makikita po ninyo sa kanan, dealer po nakasulat dyan sa commission. Ito naman po yung hub natin o yung payment center natin. Yung mga may outlet po ito, no? Yung mga naglabas ng 200,000 plus na kapital, no, sa system natin. Ito po yung kanilang commission. Papalik ko ng konti, Yan po yung sa dealer, ito po yung sa payment center. Ito po yung sa dealer, ito po yung sa payment center. Yan po yung difference niya. Okay? Makikita ninyo na medyo maganda yung kitaan sa payment center. Ayan. Okay? Ito po yung local tour. Ngayon, sa international tour naman po ito naman po kulay blue. Ayan. Sa international tour naman, may makikita ka sa gilid. Nakalagay dyan, it depends on the travel date and and Disney there for final computation. Okay? Ayan. Depende pa rin po. O halimbawa naman, ito. Di ba nasa presentation natin, pwede kang kumita sa international ng 1,000 to 3,000 pesos. Tama? Nasa presentation yun eh. Sa international tour package, pwede kang kumita ng 1,000 to 3,000 per pax. Tama? Oh. Pero depende yon sa tour package o sa location. Ito na yon. Pag nakalimang pax ka mahigit, makasampu ka halimbawa, meron ka pang additional na bonus dyan. Kaya mas mataas pa sa 2,000. Ang sinasabi ko itong Danang Hoy Bana Hills. Ayan. May additional ka pa na bonus pag mahigit sa 5 ang ibubuk mo na tao, na pax. Okay? Yan, nakalagay po yan dyan. Nakikita mo ba ninyo? Yan, nakalagay po yan dyan. Kung ano pa yun. Ayan. The price may vary. It depends on the travel date. Okay, napakalinaw po nito, no, ng ating ina-explain. Sana po naintindihan po ninyo. Yung sa gitna, wala pa kayong kita dyan. Yung sa kanan, yung kita ninyo. Kaya i-add ninyo yan. Ayun yung ipopost ninyo. Okay po ba? O, huwag kayong mag-alala. Kasi bakit? Meron tayong, ito po yung kaibahan ng payment center sa dealer. Yan po yung kaibahan. Yan, makikita ninyo? Hub, dealer, hub, dealer, hub, dealer. Okay? Then, ito naman po yung mga sample natin. Ito yung nakapost doon sa public page natin na GPTT. Yung Sikihor na yan na naghahalaga ng 6,250. At ito naman po yung sa travel agent na page natin na private group. Makikita mo po yung difference. At saka yung pwede kang mag-edit dyan ng contact details mo, no? Pwede mong edit dyan. O kaya naman, kunin mo na lang yung sa public page, ayan na lang i-post mo, tapos burahin mo na lang yung contact details sa ilalim. Diskarte mo na po yan. Pagalingan po ng diskarte ito. Okay? May system ka na. Meron ka ng mga ganitong, alam mo na yung mga commission. May training ka na. Ngayon, paano mo gagawin yung business mo para lumago ito? Tama po ba?
Kaya kailangan dito madiskarte ka para kumita ka ng malaki. Okay po ba? Ayan. Siyempre, pinasok mo yung business na to, kailangan mo siya pag-aralan. Tama po? Lahat po ng klase ng negosyo, kailangan po pag-aralan yan. Pero kailangan mo na yun ng matinding diskarte dyan. Okay? Ngayon, ito po yung mga sample dyan. Puerto Princesa. Tapos, ito po yung price niya sa may travel agent natin na page. Magkaiba po yan. Okay, makikita mo yung difference niya. Mas mura po yung sa travel agent. Pero hindi po namin pinopost yan. Ang pinopost namin is yung nasa GPTT public. Ka-copy-paste namin yan. Pati yung details, contact details is papalitan lang namin ng contact details namin. Yung contact number namin. Okay? Yung pangalan. Okay? Naintindihan po ba? Ganon din po sa international. Parehas lang po yan. Ito sa, ano to? O, basta international or local po yung post start natin doon, kunin nyo po yun, tapos yun po yung post ninyo. Makikita nyo yung difference po dyan. Okay? Palitan nyo na lang po ng information po ng details ninyo. Malinaw po ba? Okay? Ang kailangan mo lang tandaan sa maintenance, is a system or upgrade, is a part of a process and progress pag may maintenance. Siyempre po, mas maganda yung may maintenance, di ba? Kasi hindi yung, at saka yung upgrade, no? Only means development for the better future. Ang importante dito, be kind and be patient. Great things takes time. Okay? Sa process po yan. Ngayon po, maraming salamat po sa 43 na natira na attendees. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa ulitin, sana po may natutunan tayo. No? Ingat po kayo lagi and God bless. My name is Glenn Mosquera again. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa inyo. Good night po.